Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ngayon po ay September 19, 2025, araw ng Biyernes. Basahin po natin ang ating mabuting balita sa araw na ito bago po tayo magtapos ng ating araw na Biyernes. Ang mabuting balita ng ating Panginoon ayon kay San Lucas, chapter 8, verse 1 hanggang 3. Papuri sa iyo, Panginoon. Hindi nalaunan, nilibot ni Jesus ang mga bayan at nayon. Nangangaral siya at nagtuturo ng mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos. Kasama niya ang 12 at ilang babaeng pinagaling niya sa masasamang espiritu at mga karamdaman. Si Maria na tinatawag na Magdalena, mula sa kanya ay 7 demonyo ang pinalayas. Si Juanang asawa ni Kusa, na katiwala ni Herodes. Si Susana at marami pang iba. Ang ari-arian nila ang itinutustos nila sa pangangailangan ni Jesus at ng kanyang mga alagad. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ayun, napakaikli po ng ating mabuting balita sa araw na ito. At alam natin na ang Panginoon ay nagsimula ng kanyang misyon sa edad na 30 at natapos ito na sa edad na 33. Kaya napakaikli lang, halos 3 taon lang. Kaya siguro dito wala na siyang panahon o ang kanyang mga alagad para magtrabaho at matustusan ang kanilang misyon. Kaya dito pati ang mga babae na sinasabi na mga Maria dito ay nagbibigay ng kanilang mga ari-arian para itustos sa pangangailangan ni Jesus at ng kanyang mga alagad. Ganun ang ating Panginoon, no? Kahit makapangyarihan ang Panginoon, ginagamit pa rin niya ang tao at hindi siya yung basta lang siya na magmamagic lang ng pera o kaya kung ano man ang kailangan nila. Nandun pa rin ang ating participation ba, na tayo ay nakikibahagi sa kanyang mission. Kasi kung hindi niya bibigyan ng pagkakataon na tayo ay makibahagi sa kanyang mission, ay magmamagic na lang siya ng pera para itustos sa kanyang mission. Pero hindi po yan ang nangyayari. Kahit siya man ay Diyos na makapangyarihan, hindi niya po ito ginagawa. Kaya yun ang ating magandang makukuha dito ay ang pagsuporta sa mga lingkod ng Diyos na nagpapalaganap ng mabuting balita, dahil ito ay napaka-importante sa lahat at doon tayo lahat patungo sa ating Panginoon at sa ating Diyos sa kanyang kaharian. Basahin ko na rin po ang ating unang pagbasa kasi parang marami din tayong pwedeng matutunan dito. Ang una po nating pagbasa ay galing sa sulat ni San Pablo kay Timoteo, 1 Timothy chapter 6 verse 2 hanggang 12. Ito po yung sinasabi niya, ituro mo't ipatupad ang mga bagay na ito. Sino mang nagtuturo ng iba kaysa rito ay di sang-ayon sa kanila sa salita ng Panginoong Hesukristo at sa mga aral tungkol sa kabanalan ay nagyayabang ngunit walang nalalaman. Sakit na niya
ang manuligsa at makipagtalo tungkol sa mga salita, bagay na humahantong sa inggitan, alitan, kutyaan, at pagbibintang. Mahilig din silang makipagtalo sa mga liko ang pag-iisip at di kumikilala sa katotohanan. Mga taong nag-aakala na ang relihiyon ay paraan ng pagpapayaman. Ayun, may mga ganong kasing tao na ginagamit ang relihiyon sa pagpapayaman. Pero kabaliktaran dun sa ating Panginoon. Walang panahon ang ating Panginoon ang mga alagad para maghanap buhay. Pero tinutustusan sila ng mga babae para maipalaganap ang mabuting balita. Dito naman, baliktad. Kumbaga, na ginagamit nila ang pagpapalaganap ng mabuting balita para mas maraming magbigay sa kanila ng ari-arian nila o nagpapayaman sila. Tuloy po natin. Kung sa bagay, malaki nga ang mapapakinabang sa relihiyon kung ang tao ay marunong masiyahan. Wala tayong dalang anuman sa sanlibutan at wala rin tayong madadala pag alis dito. Kaya dapat na tayong masiyahan kung tayo'y may kinakain at dinaramit. Ang mga nagnanasang yumaman sa anumang paraan ay mahuhulog sa tukso at sa bitag ng masasamang hangaring magtutulak sa kanila sa kapahamakan. Sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay siyang ugat ng lahat ng kasamaan. Dahil sa paghahangad na magkamal ng salapi, may mga nalayo sa pananampalataya at nasadlak sa paghihirap ng kalooban. Ngunit ikaw na lingkod ng Diyos, umiwas ka sa mga bagay na ito. Sikapin mong mamuhay sa katuwiran, kabanalan, pananalig, pag-ibig, pagtitiis at kaamuan. Gawin mo ang buo mong makakaya sa pakikibaka alang-alang sa pananampalataya at kakamtan mo ang buhay na walang hanggan. Yamang diyan ka tinawag ng Diyos nang ipahayag mo sa harapan ng maraming saksi ang iyong pananampalataya. Kaya yun, dito minsan pag naririnig natin o nababasa itong talata dito, sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay siyang ugat ng lahat ng kasamaan. Minsan ang interpretation natin ay masama pala ang maghangad ng maraming salapi. Pero kung papakinggan natin mabuti o kaya ay babasahin natin mabuti, ang sinasabi dito ay ang pag-ibig sa salapi. Yung pag-ibig natin sa salapi, yun ang nagiging ugat ng lahat ng kasamaan. Kaya walang masama kung maghahanap buhay tayo at para magkaroon tayo ng maraming salapi at patuloy tayong umiibig sa ating Panginoon. At itong salapi ay ginagamit natin sa tama, ang makatulong sa ating kapwa, lalong-lalo na sa ating pamilya, sa pagpapaaral ng ating mga anak at pagsuporta para sa ating mga damit, pagkain at sa bahay sa ating pamilya, ganon din sa ating mga kamag-anak o kaya sa mga mahihirap. Ito po ay pwede nating maggamit, katulad ng paggamit ng mga babae ng kanilang mga ari-arian para tustusan ang pangangailangan ni Jesus at ng kanyang mga alagad sa pagpapahayag ng mabuting balita. Ganon din naman
tumulong tayo sa mga alagad ng Diyos para maipalaganap ang mabuting balita. Meron nga ding kwento dito, parang sulat din ni San Pablo kay Timoteo na meron siyang karapatang tumanggap ng mga material na bagay kasi napakahalaga ng spiritual na ibinabahagi niya sa mga Kristiyano noon. Kumbaga, ano ba yung material na yan? Kumbaga, kung ihahambing mo sa material, sa spiritual na natatanggap ng mga taong nakikinig sa kanya, mas matimbang yung spiritual na tatanggap nila. Kaya kung magbigay man sila ng mga material ay hindi ito di nila mapapantayan yung spiritual na pinapahayag na binibigay ni San Pablo. Pero ang sabi ni San Pablo, hindi ko tinatanggap yun dahil ayokong magkaroon ng issue ba na mabahiran yung mission niya sa pagpapalaganap ng mabuting balita. Ayaw niya maging hadlang. Gusto niya maging pure at busilak, kumbaga walang bahid ang kanyang mission sa pagpapalaganap ng mabuting balita. Yun lamang po mga kapatid sa araw na ito. Bukas ay recital ng aking dalawang anak. Alauna ang kanilang practice at aabutin kami ng alas 8 ng gabi. Nawa magawa nilang maayos, makatugtog sila ng maayos sa kanilang recital bukas. Magkita-kita po tayo muli bukas sa ating mabuting balita. Pagpalain po kayo mga kapatid.